Maligayang pagbabalik po muli sa inyong lahat. Latest weather update tayo ngayong January 2, 2024, araw po ng Martes. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pa-like and subscribe naman po and pa-hit ng notification bell para mamaya po ay may update ko kayo muli sa lagay ng ating panahon. So narito na nga po ang ating pinaka-latest weather update galing na nga rin po sa Pag-asa. Pero pangungunahan ko na nga po kayo, wala po tayong sama ng panahon ngayon na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may mga sama tayo ng panahon na binabantayan. Ang SIPNOSIS po natin galing pa rin sa Pag-asa, Northeast Monsoon po ang siyang nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Northern at Central Luzon. Easterlize naman sa ilang bahagi po ng ating bansa. So wala tayong bagyo sa loob ng PAR, pero sa labas po ng Philippine Area of Responsibility ay may mga cloud cluster tayong binabantayan, which is ito yung posibleng maging active LPA under observation within 24 to 48 hours. So mas magandang binabantayan natin at minomonitor natin mabuti yung lagay ng ating panahon para updated po tayo at kung alam ba natin kung magdadala tayo ng panlaban sa pag-uulan at alam naman natin pa yung jacket at kapote. Kailangan po yan lagi kahit wala pong bagyo. Tuloy-tuloy tayo ngayon mga kaibigan, weather forecast natin sa area po ng Mindanao, short po tayo ngayon. Ang condition po na lagay ng panahon dyan, maulap din na panahon na posibleng magkaroon ng mga isolated rainfall shower, rain shower at thunderstorm po yan. Pagdating po ngayong hapon hanggang sa gabi, 2 to 4 hours, obserbahan natin kung posible nga po magkaulan. Pero kung titingnan nyo naman, as of now, yung umaga hanggang tanghali mainit ang panahon. Pero it doesn't mean na walang sama ng panahon pagdating nga po sa hapon at sa gabi. Yung mga localized thunderstorm po ang ating binabantayan dyan. So sa area po tayo ng Cagayan Valley, Aurora, at Quezon, ang lagay ng panahon dyan, maulap pa rin. May mga kaunting pag-uulan, isolated rainfall shower. Dala nga po yan, sanhi ng Northeast Monsoon, May impact po yan na posibleng pagbabaha dyan nga po sa area ng Cagayan Valley at Aurora. At alam naman natin, mababang lugar yan. Ingat din kayo dyan, yung mga landslide prone area. Sa mga nabanggit nga po na ulan dahil posibleng magkaroon ng landslide dahil sa patuloy at paglambot ng lupa dahil sa mga localized thunderstorm nga po natin tinutukoy. So tuloy-tuloy tayo sa Metro Manila naman at ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at ilang bahagi naman ng Central Luzon at the rest po na bahagi ng Calabarzon. Maulap na panahon din ng ating nararanasan o mararanasan dyan ngayong hapon hanggang sa gabi na may mga light rains lang naman, isolated rainfall shower, dala po ng Northeast Monsoon. Ngayon din, kahit wala pong impact yan sa lugar na nabanggit, mag-ingat pa rin kayo sa banta po ng baha. Especially din yung mga landslide prone area sa mga nabanggit nga po na ulan. Especially dyan sa Metro Manila, alam nyo naman dyan po mas dalas nagkakaroon ng mga pagbabaha na very unexpected, lalo na yung mga baradong kanal, yung mga estero na siyang nagiging main cause nga po ng pagbabaha kapag laging barado at maraming basura na nakaharang. Tulad ng aking sinasabi, the weather before you go, dahil ngayong January nga po ng 2024, posible tayong may mamataan or may mamataan na sama ng panahon sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Mga cloud cluster ito na posibleng maging active LP hanggang sa maging bagyo. So good news, wala pa namang bagyo ngayong pagpasok nga po ng January 2024. And well mga kaibigan, patuloy ko kayong update. And please po, huwag na huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.